12 ng Matthew, verse 30 to 32. Ang nandito po sa Biblia ko po, ang hindi suma sa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimbok na kasama ko ay nagsasambulat. Sa 31, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay patatawad sa mga tao, tatapat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi patatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay patatawad sa kanya, tatapat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawad sa kanya, kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Ang nais ko pong bigyan ng malaman ko po bilang isang pong leader, ano po ba kayang mga bagay-bagay na nagagawa ko bilang isang tao, nagiging kapusungan po laban sa Espiritu, at ang maaari ko pong iwasang salita na hindi mapatatawad? Medyo lang po ako, nagkakaroon po ako ng kaunting gusto ko pong malaman na ang nabanggit po sa Biblia, ang Diyos ay punong-puno ng pagpapatawad. Pero po mayroong nabanggit dito na ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa Kanya. Ito lang po ang aking katanungan. Maraming salamat po. Kapatid na Peter, alam mo kung kukunin natin sa konteksto, alam mo naman siguro yun, yung context from the surrounding important details or matters surrounding the text are the context. Sa Biblia, ang context, it's the context within the chapter or the book, or also dapat madisiplina ng context ng buong Biblia. Yun ang pagkuha ng context sa Biblia. And guided by the context, kung umpisahan natin sa 12 ng Mateo, sa mas maagang mga salita, 12:22, ito ang ating makikita, kapatid na Peter. Pakinggan mo lang ang istorya na gusto kong maipaabot sa iyo. Nang magkagayoy, dinala sa kanya ang isang inaalihan ng demonyo, bulag at pipi, at kanyang pinagaling anupat ang pipi nagsalita at nakakita. Pagkatapos sa 33, ang buong karamihan nagtaka at nagsasabi, ito kaya ang anak ni David? Kasi alam mo, sa Israel, ini-expect nila yung pagdating ng Mesias, yun ang tinatawag nilang anak ni David. For so long a time they were expecting the coming of the Messiah, which they called the Son of David. Ngayon, nung makita niyang gumagawa ang Panginoong Hesukristo ng milagro, ito na kaya ang anak ni David, sabi ng mga Hudyo. Tuloy natin sa 24. Datapwat nang marinig ito ng mga Pariseo. Yung mga Pariseo, ito laging kontra kay Kristo. Kumbaga, ano yung mga tao na yan, hindi umuunawa yan eh. Kahit nakikita na, hindi pa inuunawa. Sinabi ng mga Pariseo, ang taong ito'y hindi nagpapalabas ng demonyo, ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Kaya raw nakakapagpalabas ng demonyo ang Panginoon Jesucristo dahil daw sa kay Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Yung Beelzebub, kapatid, katumbas yun ni Satanas. Si Satanas yun, yung Diablo. Siya ang prinsipe o pangulo ng lahat ng demonyo. May kaharian kasi ang demonyo. At ang nangunguna dyan si Satanas, na tinatawag na Satanas, na sa Grego at saka sa Hebreo, ang ibig sabihin ng Satanas, arch-enemy of God. Ngayon, ang sinabi ng mga Hudyo, kung hindi na sila makatutol na nakakagawa si Kristo na yung pati pipi ay nagsalita dahil pinalabas yung demonyo, para siraan nila ang Kristo, kaya ikaw nakakapagpalabas yan ng demonyo dahil kay Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Nagsalita ang Panginoon Jesucristo ngayon, patuloy tayo sa 25.
At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, hindi nila sinasabing diretsahan yun eh. Naiisip nila, sinabi ni Kristo, nalaman niya kung ano iniisip nila, sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, mawawasak. Ang bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Ito ang kanyang premise. Sa isang bayan na ang bayan na yun walang pagkakaisa laban sa sarili, mawawasak yun. Gaya rin naman ng bahay. Di ba sa isang bayan pag may civil war na sila-sila nagpapatayan, iba kasi yung yung gera na between nations. Pero pagka ang gera between the same people, they are killing one another, mawawasak sila. Parang bahay. Sa isang bahay na walang unity ang pamilya, hindi maganda ang resulta nun eh. Nagkakahiwa-hiwala yun eh. Ang ibig sabihin ni Kristo ay ganito. Kung tutuloy sa 26, kung pinalalabas ni Satanas, si Satanas, yung Beelzebub kasi si Satanas yun eh. Kung pinalalabas ni Satanas si Satanas, siya nababahagi laban sa kanyang sarili. Paano ngang mananatili ang kanyang kaharian? Yung pala ibig niyan sabihin na pagka ang magpapalabas kay Satanas, si Satanas din, he is against himself. Paano mananatili ang kanyang kaharian? Sabi ng Panginoong Hesus. Sa 27, at kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, sabi niya sa mga Pariseo, ang inyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila'y pinalalabas. Kasi itong mga Pariseo, yung mga anak nito, nag-aano sila, they are pretending na nagpapalabas sila ng demonyo. Ang inyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila'y pinalalabas. Kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. 28. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. So ang katotohanan, kaya nagpapalabas siya ng demonyo dahil sa Espiritu ng Diyos. Pinatunayan niyan sa isa pang ebanghelyo, na ebanghelyo ni Lucas, na nagpapalabas siya ng demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, pagdating dun sa versikulong susunod, paanong bagang makakapasok ang sino man sa bahay ng malakas at samsamin ang kanyang pag-aari kung hindi muna gapusin ang malakas at kung magkagayoy masasamsam niya ang kanyang bahay. 30. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao. Na dapat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao, ipapatawad sa kanya. Na dapat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo, hindi ipatatawad sa kanya sa sanlibutan ito at maging sa darating. Ano ang konteksto, kapatid na Peter? Ang konteksto, ito sinasabi ko. Ang pag-uusap nila, inaakusahan siya ng mga Hudyo na kaya siya nakakapagpalabas ng demonyo dahil sa kay Beelzebub o si Satanas. Sabi ng Panginoon Kristo, alam mo, kung halimbawa ang isang taong malakas, gusto mong lusubin ng bahay, hindi mo masasamsam yung bahay, malibang itali mo muna yung taong malakas.
Kailangan, pag ang tao malakas, para masupil mo yung malakas, kailangan mas malakas ka dun sa susupilin mo. Maitatali mo siya para malusob mo at mapasok mo ang kanyang bahay. Kumakatawan si Satanas sa malakas at si Kristo sa mas malakas. No? Paano makakapasok ang kapangyarihan ni Kristo malibang kanyang itali yung malakas? Alin yung malakas? Si Satanas. Yung demonyo na nakapasok dun sa taong mayroong demonyo. Kaya pipi na, bulag pa. No? Bulag at pipi. Kaya napagaling ni Kristo yung bulag at pipi, yung demonyo pinalabas niya. No? Mas malakas siya kaysa dun sa demonyo na umaalipin dun sa taong bulag at pipi. Ngayon, nung mapalabas niya ang pangpaninira ng mga Pariseo, kaya nakakapagpalabas ng demonyo yan dahil kay Beelzebub, dahil kay Satanas. Sabi ni Kristo, hindi pwedeng si Satanas palabasin niya ang kanyang sarili. Kasi pag ang kaharian nagkakahati, hindi mananatili. Gayon din naman yung isang sambahayan na ginamit niyang halimbawa. Tapos sinabi niya pa, kung ang inyong mga anak nagpapalabas ng demonyo, sabi niya sa Pariseo, sa kanino sila nagpapalabas? Kay Satanas din? Hindi makakasagot ngayon yung mga Pariseo. Nagsalita ngayon siya. Sinasabi ko sa inyo, ang laban sa akin ay hindi sumasa akin. Yun nga yung mga Pariseo, laban sa kanya yun. At ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Yun ang mga Pariseo. Hindi nag-iimpok ng kabutihan, nagsasambulat ng kasinungalingan, ng kasamaan, laban sa Panginoong Jesucristo. Sinabi niya ngayon sa 31, kaya't sinasabi ko sa inyo, sabi niya sa mga Pariseo, ang bawat kasalanan ipapatawad sa tao. Ang kapusungan laban sa Espiritu, yung sinasabi nila, kapusungan yun na ang katotohanan, nagpapalabas siya ng demonyo sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Aba, ipinaparatang ng mga walang hiyang Pariseo na nagpapalabas siya ng demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub o ni Satanas. Yon ay pamumusong sa Espiritu Santo. Magsalita ka ng laban sa Espiritu Santo, kapatid. Malaking kasalanan yon. Walang patawad yon hanggang sa sanlibutang darating. Tapos sabi niya pa, ang magsalita laban sa anak ng tao, yung kanyang katawan, magsalita ka laban doon, maaari ka pang patawarin Pero magsalita ka laban sa Espiritu, ay hindi ka patatawarin. Ang punto, yung pamumusong laban sa Espiritu, yung ginagawang kabutihan ng Espiritu Santo at ni Kristo, i-attribute mo kay Satanas, yun ang pamumusong. Nakuha mo yun, punto na yun, kapatid na Peter? Opo. Pamumusong, kasalanang walang patawad yun. Iiwas tayong magsalita ng salita na lalabas na parang pinapasama mo ang Espiritu ng Diyos. Parang pinapasama mo ang Diyos, pinapasama mo ang Espiritu ng Diyos, pinapasama mo ang Espiritu ni Kristo. Kasi ang mga banal na Espiritu sa Biblia, tatlo Espiritu ng Diyos, yung Espiritu Santo, banal yun Yung Espiritu ni Kristo, banal din yun. No? At yung Espiritu, yung mismong Diyos, Espiritu yun, yung Ama, pagka nagsasalita ka ng masama laban doon sa tatlong Espiritu na yon, ng mga banal na Espiritu, sa Grego ang nakalagay dyan, Hageos Pneuma, banal na Espiritu. Ngayon, pag ang banal na Espiritu ng Diyos ay pinagsasalitaan mo ng kontra, nagsasalita ka ng kasinungalingan laban sa Espiritu ng Diyos, nagkakasala ka ng kasalanang walang patawad. Kaya naaawa ako doon sa kalaban ko Marami akong kalaban sa pananampalataya.
nagsasalita ng masama laban dun sa aral na sinasabi ko. Yung aral na sinasabi ko, buong-buong puso akong nagtitiwala, galing sa Diyos yun. Yung kalaban ko, nila sinasabi, galing daw yun sa demonyo, ako raw sa demonyo, naawa ako sa kanila. Pero ako, pag nagsalita ako, na yung itinuturo ng isang pastor, talagang laban sa Diyos, hindi ako magkakasala laban sa Espiritu Santo kasi talaga naman sa demonyo yung aral nila na inililiko nila yung Biblia, ginagawang aral yung ikapo, no? Sa panahon natin, hindi naman yun ang aral. May mga pastor dyan ngayon na nagsasalita laban sa Espiritu Santo. Ang pakilala, siya raw yung Kristo, siya raw ang may-ari ng kaluluwa, no? Abay, ang may-ari ng kaluluwa yung Ama, ang Diyos Ama. Aangkinin mo yun, nagsasalita ka nun laban sa Espiritu Santo. Yung mga tao na yan, nagsasalita laban sa Espiritu, gumagawa ng kasalanang walang patawad. Pati yung pagka sinasabi ko yung aral ng Biblia, tumatama sa kanila, pagbibintangan ang sinasabi ko'y galing kay Satanas o kaya ako'y kay Satanas. Nagkakamali ang mga taong yan, nakakaawa yan. Sana naunawaan mo, kapatid na Peter, ang ating pinag-aaralan. Kung naunawaan mo, kung meron kang mga iba pang dudang darating, tumawag ka lang uli o kumunik ka sa atin habang meron tayong exposition, you are always welcome. Salamat na Peter.